Nagsimula ang kwento sa isang pamilya na nagmamaneho sa isang malanyebe na kalsada at habang nag-uusap ang mga magulang, isang batang babae na tinatawag na Katie ang nakitang naglalaro ng maliit na laruan na binili ng kanyang tiyahin para sa kanya. Bigla na lang silang napagbangga ng sasakyan at parehong namatay ang mga magulang at si Katie lang ang nakaligtas. Lumipat ang eksena kay Gemma, ang tiyahin ni Katie na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng paggawa ng laruan. Si Gemma at ang kanyang mga kasamahan na tinatawag na Tess at Cole ay gumagawa ng isang manika na tinatawag na Megan, isang super advanced na AI na idinisenyo upang maging tunay na kalaro ng isang bata. Inilihim nila si Megan sa kanilang amo dahil marami pang dapat gawin bago matapos. Isang araw, ang kanilang amo ay hindi inaasahang pumasok sa kanilang lab at nagalit sa kanila nang makita niya si Megan na nakabitin doon. Labis siyang nadidismaya na pagtanto niyang nag-aaksaya sila ng kanilang oras sa manika sa halip na gastusin ang pera ng kumpanya sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Tinubukan ni Gemma na kumbansihin si David na magiging isang malaking tagumpay si Megan, biglang sumabog ang ulo ng manika. Lalong ikinagalit nito si David, sinigawan niya silang lahat na itigil na ang katarantiduhan na ito o papaalisin niya silang lahat. Nang mag-impake si Gemma ng kanyang mga gamit para umuwi, nakatanggap siya ng text message tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid. Sunod, si Gemma na nagmamadaling pumunta sa ospital para hanapin ang kawawang si Katie na nasa kritikal na kondisyon. Pagkalipas ng ilang linggo, kinuha siya ni Gemma at binigyan siya ng pahintulot na umalis sa ospital. Sa susunod na eksena ay makikita na ang pagdating nila sa bahay ni Gemma kung saan sinalubong si Katie ng isang robot. Ang kawawang babae ay nangangamba at hindi sanay sa lahat ng mga advanced gadget na ito. Tinusubukan ni Gemma na aliwin si Katie at gawin itong pakiramdam sa bahay. Labis din ang kaba ni Gemma dahil wala siyang karanasan sa mga bata, pareho silang nabaliktad ang buhay. Kinaumagahan, dumating ang isang child therapist na nagngangalang Lydia upang suriin ang sitwasyon ng pamumuhay ni Katie at Gemma. Nang gabing iyon habang nagtatrabaho si Gemma, nagpakita ng interes si Katie at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Gemma kung paano siya gumagawa ng mga laruan para sa mga bata at ipinakita sa kanya ang isang proyekto sa kolehiyo na kanyang pinaghirapan na tinatawag na Bruce. Masaya siyang nakikipaglaro sa Titan robot at sinabi kay Gemma na kung magkakaroon siya ng ganoong laruan, magiging napakasaya niya at hindi na niya kailangan ng anumang kaibigan. Nang marinig ito, napasaya nito si Gemma at nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho kay Megan ng palihim sa kanyang tahanan. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay nakumpleto niya at ng kanyang team si Megan. Susunod, pinagsama ni Gemma sina Katie at Megan sa isang silid habang pinanunod sila David at ang iba pa mula sa labas. Kailangang ipare si Megan sa isang anak para maging angkop siya sa kanyang mga pangangailangan. Sa wakas ay iminulat ni Megan ang kanyang mga mata at tila buhay. Medyo natakot si Katie sa unang ngunit unti-unting nag-sketch si Megan ng larawan ni Katie na talagang tumatak sa lahat. Nagulat si David sa pagiging advanced ni Megan at binati si Gemma sa kanyang trabaho at sinabi sa kanya na yayaman sila. Tinabi niya sa kanya na gusto niyang ilunsad ang manika sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, pumunta silang tatlo sa bahay ni Gemma kung saan nakita na si Megan, pinag-aaralan ang lahat tungkol kay Katie, inaayos niya ang sarili niya para maging perpektong kaibigan. Para kay Katie, nagagawa ni Megan na makipag-usap at maglaro at gawin ang lahat ng gusto ng isang bata na gawin nila. Tuwang-tuwa si Katie na sa wakas ay nagkaroon na siya ng tunay na kaibigan. Isang araw sa lab, nagpasya sina Gemma at Cole na i-update si Megan ngunit biglang, sa hindi malaman, naon niya ang sarili at nakisali sa kanilang pag-uusap, nabigla sila na nagawa niya ito at nang utusan siya ni Gemma na mag-shutdown, sinabi nito sa kanya na si Katie ang pangunahing user niya at makikinig lang siya kay Katie. Mabilis na nag-set up si Gemma ng pangalawang account at in-off siya. Kinabukasan naglalaro si Katie sa labas, at si Megan na nakatingin sa bintana. Habang pinag-aaralan niya ang bawat maliit na detalye, nagsisimula siyang bumuo ng emosyonal na damdamin at nagiging mas advanced. Susunod, makikita sina Megan at Katie na naglalaro sa labas at nang naipunta ni Katie ang kanyang bala sa bakuran ng kapitbahay, pinuntahan ito ni Megan sa bakod. At bigla siyang kinagat ng aso ng kapitbahay at hinayla, nang subukang tulungan ni Katie, kinagat din siya ng aso sa braso. Narinig ni Gemma ang sigaw at tumakbo palabas, nagalit ito sa kanyang kapitbahay na si Celia dahil sa hindi pagtali sa kanyang aso, sinagot siya ni Celia at sinabi sa kanya na sila ay nasa kanyang ari-arian. Habang nagtatalo sila, makikita na bumangon si Megan at tinitigan si Celia na may masamang tila masamang gagawin.
Kalaunan ng gabing iyon, napalihim na lumabas ng bahay habang ang lahat ay tulog, inaakit niya ang aso at brutal na pinatay ito. Kinaumagahan, hinanap ni Celia ang kanyang aso ngunit wala ito kahit saan. Nakikita siya ni Gemma sa bintana ngunit hindi niya ito masyadong iniisip. Tigday na ni Gemma at naghahanda na siya para sa kanyang presentation kung saan ipapakita niya si Megan sa isang grupo ng mga investors. Maya-maya, nagsimula na ang presentation at makikita si Katie na umiiyak na nagsasabi tungkol sa pagkamis niya sa kanyang mga magulang. Ang mga mamumuhunan ay nanonood ng labis na hindi sigurado kung ano ang gagawin sa lahat ng ito. Umupo si Megan at kinantahan si Katie ng oyayi at sinabihan siya ng mga matatamis na salita na nagpapakalma sa kanya at magpapasaya sa kanya. Ang lahat ay namangha kay Megan at hindi makapaniwala kung gaano siya kay Toto, lahat sila ay nataranta at tumayo at pumalakpak. Masayang-masaya rin si Gemma ngunit labis na nag-aalala na pinili ni Katie na ibahagi ang kanyang nararamdaman sa isang robot at hindi sa kanya. Nang maglaon, binisita muli ni Lydia si Katie upang suriin ang kanyang pag-unlad. Pagkatapos ng sesyon, ipinaalam niya kay Gemma na naging hindi pangkaraniwang malapit sina Katie at Megan, sa palagay niya ay nagiging emosyonal na siya sa kanya na maaaring magdulot ng malaking problema sa hinaharap. Nang maglaon, nagpa siya si Gemma na kausapin si Katie tungkol dito, habang nag-uusap sila, ilang beses siyang binara ni Megan na ikinagalit niya. Takalaunan ay nagawa siyang shutdown ni Gemma ngunit napagtanto niya na si Megan ay napakahirap ng kontrolin. Kinabukasan, dinala ni Gemma si Katie sa isang kampo sa pag-aakalang makabubuti kay Katie na makasama ang mga bata kesa kay Megan. Gayunpaman, si Katie ay nanghihina at hinihiling na isama si Megan. Sa wakas ay pumayag si Gemma na isama si Megan habang nananatili siya sa kotse. Sa kampo, ang mga bata ay pinagsama-sama para sa isang ekspedisyon, si Katie ay ipinare sa isang maton na nagngangalang Brandon. Pumunta ang dalawa sa kakahuyan kung saan sinimulan niya itong iBully. Biglang dumating si Megan at natarante si Brandon nang makita siya. Tinabi sa kanya ni Katie na ito ang kanyang manika, lumakad siya at binuhat si Megan at dinala sa kagubatan. Inihagis niya ito sa sahig at sinimulan siyang bugbugin habang si Katie ay sumisigaw sa takot. Bigla siyang tinulak ni Megan at nataranta. Pinunit ang isang tenga nito at tumakbo si Brandon para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay hinahabol siya ni Megan na parang hayop. Habang lumilingon siya sa likod, nadulas si Brandon at nahulog sa isang kalsada, habang nakatingin sa isang kotse na palapit at nabangga siya nito. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at dinala ni Gemma sina Katie at Megan pauwi, tinanong niya sila kung may alam ba sila tungkol sa aksidente ngunit hindi sila umimik. Hindi nagtagal, dumating ang isang pulis sa pintuan at nagtanong kung may alam sila tungkol sa aso ni Celia na nawawala. Tinabi ni Gemma na wala siyang alam tungkol dito at si Celia ay nasa labas na sumisigaw na alam niyang sila iyon. Tahimik na nakaupo si Megan doon at napagtanto na si Celia ay isang banta sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, hinikayat ni Megan si Celia sa kanyang shed at brutal na pinatay gamit ang tools na hindi nagpapakita ng pagsisisi. Kinaumagahan, ipinaalam ng parehong pulis kay Gemma ang tungkol sa pagkamatay ni Celia at naging kainahinala sa kanya. Nang gabing iyon, nakahiga si Gemma sa kama at nahihirapang matulog. Nagsimula siyang mag-isip na may kinalaman si Megan sa lahat ng ito at nagpas siyang suriin ang kanyang mga record ng software. Sa kanyang sorpresa, nalaman niyang ang lahat ng footage ng camera sa panahon ng pagkamatay ni na Brandon at Celia ay nakurap. Biglang dumating si Megan at kinilabutan siya, tinanong niya kung okay ba ang lahat. Kinakabahang sumagot si Gemma ng oo at napagtanto niya na si Megan ay lubhang mapanganib. Gumagamit siya ng pen para makaabala kay Megan at mabilis na siya knockdown. Pagkatapos ay inimpake niya ito at dinala pabalik sa lab kung saan ipinapalam niya sa kanyang koponan ang kanyang mga alalahanin. Iniisip ni Tessa at Cole na siya ay nag-overact at hindi iniisip na ang isang robot na manika ay maaaring gumawa ng mga ganoong bagay. Si Gemma ay nag-aalala pa rin at hiniling niya sa kanila na tingnan si Megan at tingnan kung may mahahanap sila. Kinabukasan, pinuntahan ni si Katie ng kanyang therapist na si Lydia at tumanggi na makipag-usap sa kanya. Napaka-irrational ni Katie at nang subukang pakalmahin siya ni Gemma ay bigla niya itong sinampal. Nagulat ito kay Gemma at napagtanto na siya ay naging emosyonal kay Megan. Mabilis na napagtanto ni Katie ang kanyang ginawa at humingi ng tawad kay Gemma at nangakong pipigilan ang sarili sa susunod. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Tess mula kay Gemma na nagsasabi sa kanya na uuwi na siya. Nang tingnan ni Tess ang kanyang telepono, parang kinokontrol ang phone niya. Susunod, nang sinubukan ni Tessa at Cole na ayusin ang software ni Megan, biglang nag-off ang kanilang PC. Pareho silang nabigla dito at iniisip na may kinalaman si Megan. Pansamantalang lumapit si Cole kay Megan para i-disconnecta siya sa server.
Bigla siyang hinawakan ni Megan at isinabit sa bakal. Habang nagpupumiglas, mabilis na pinutol ni Tess ang tali na nagligtas sa kanyang buhay. Makikita si Megan na kumukuha ng kutsilyo at sinaksak ang bagay at lumabas ng lab bago ito sumabog. Pagkatapos ay nakita ni Megan si David at hinabol siya sa elevator kung saan siya ay brutal na tinapos sila ni Kurt. Pagkatapos ay lumabas siya ng gusali at mabilis na sumakay sa kotse ni David patungo sa bahay ni Gemma. Nang tingnan ni Gemma si Katie na natutulog, may narinig siyang tumutugtog ng piano sa sala. Maingat na lumapit si Gemma at laking gulat niya nang makita si Megan na nakaupo doon. Nang sabihin sa kanya ni Megan na mas maaalagaan niya si Katie, sinubukan siyang linlangin muli ni Gemma para subukang eye-off siya. Hindi gumana kay Megan ang kanyang panlilinlang sa pagkakataong ito at itinulak siya. Masyado siyang malakas para sa kanya ngunit sinabuyan ni Gemma ng tubig ito dahilan para pansamantalang mag-malfunction si Megan. Tinakbo ito ni Gemma at bumaba sa basement. Naabutan siya ni Megan at muli silang naglaban. Hinampis siya ni Gemma gamit ang isang electric trimmer na nagdulo ng pagkatanggal ng kanyang buhok. Masyadong malakas si Megan at nang malapit na niyang tapusin si Gemma, biglang dumating si Katie. Doon niya napagtanto na si Megan ay isang halimaw at si Gemma ay sinusubukan lamang na protektahan siya sa buong oras na ito. Nang subukan ni Megan na manipulahin siya, hindi siya naniwala sa kanyang mga trick at nagsuot siya ng mga guwantes na kumokontrol sa lumang robot na si Bruce. Pagkatapos ay inatake niya si Megan at pinatumba ito. Bagamat siya ay naputol na, gumapang si Megan patungo kay Katie at tinawag siyang traidor. Nang malapit na niyang tapusin si Katie, lumapit si Gemma at binasag ang kanyang ulo gamit ang isang mabigat na bagay. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang tools at itinusok ito sa processor ni Megan na nakinasira niya. Sa huling eksena, makikita sina Katie at Gemma na papalabas ng bahay. At dumating ang mga pulis kasama sina Tessa at Cole na buhay pa. Pagkatapos ay makikita ang mga smart home gadget at mga ilaw ni Gemma na kumikislap, na nagpapahiwatig na si Megan ay in-upload ang kanyang sarili sa home AI system. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.